Ang buhay ay parang paggawa ng cake. May mga sangkap na minsan mapait at mahirap haluin. Minsan, masisira ang gawa at kailangan mag-umpisa ulit. Ngunit gaano man kahirap, ang tamis ng tagumpay ay laging posible. Itanong niyo pa kay Arvin Garcia, isang cancer survivor na award-winning baker na sa Australia ngayon. Arvin! Ang 36 anyos na si Arvin ay tubong Pampanga. Kwento niya, lumaki siya sa pamilyang mahilig magluto. Bata pa lang, nasanay na siyang makakita ng iba't ibang pagkain, kabilang na ang desserts. At an early age, na-expose ako to different types of food. Not particularly desserts, but iba't ibang klase ng mga putahe. Kasi ang daming mga fiesta sa amin, daming celebrations, and during those times, food talaga yung main thing that brings people together. Ang hindi raw makakalimutan ni Arvin ay ang paggawa ng mga kapampangan ng ube halaya. Dito raw nagsimula ang kanyang interes sa Filipino cuisine. I remember kapag gumagawa sila ng ube, ginagawa nila yon sa isang malaking kawa or malaking pot na salit-salitan na naghahalo sila nung mismong ube halaya, and kami yung mga bata nakapaligid doon, tikim-tikim and trying to really taste it. Tapos eventually naging interested ako growing up na sa cooking and exploring yung food cuisine natin sa Pilipinas. Pero aminado si Arvin na hindi siya masyadong nagbe-bake noong nasa Pilipinas pa siya. Taong 2014 nang siya'y lumipat sa Australia upang magtrabaho bilang nurse. Pero dito rin niya nadiskubre ang kanyang talento sa baking nang minsay na-miss niya ang ilang pagkaing Pinoy. I started missing yung mga luto sa Pilipinas. Yung mga pagkain natin, desserts, tinapay. Una kong attempt is gumawa ng pandesal kasi yun yung parang na-miss ko sa atin. So yun yung una kong attempt sa baking na hindi masyadong successful. But then, I started experimenting sa cakes, cookies, and I fell in love with the creative process involved sa baking. Tapos nagsimula na doon, pag may namimiss akong pagkain, nire-research ko and I try to recreate the same product. Pero ang espesyal daw sa puso ni Arvin ay ang ube. It's a very iconic sa atin yung ube. So isa yun sa mga tinry ko na i-achieve na makuha ko talaga yung consistency tsaka yung lasa nung ube halaya natin sa Pampanga. Ang pagkahilig niya kasi rito ang unang nagbigay daan para mas makilala ang kanyang baking skills sa Australia. Just this year in February, ginawa yung first ube festival sa Melbourne, and one of the events is an ube cake competition. Ang atake ko dun sa competition is I tried to take a different approach doon sa ube cake. Ginawa ko siyang medyo modern. So during the competition, I think nag-stand out siya kasi it had different textures, tapos nandun pa din yung classic ube feel, yung nostalgia ng pagkain ng ube cake. Pero pag Nitong Setyembre, sumali si Arvin sa The Great Australian Bake Off, isang baking competition reality show. Arvin, for the second time, congratulations. Thank you. Thanks, Rachel. To be the star baker among top 5 just feels surreal. Ibinida rito ni Arvin ang kulturang Pinoy. So yung Filipino culture, talagang malaking inspiration siya for me during my time in the show in terms of yung flavor tsaka yung storytelling. Tinatry kong i-share yung kinalakihan kong kultura sa atin. Yung isang challenge about scones. So ginawa ko, bibingka inspired. So yung presentation, yung flavors, yung lasa, ginawa ko bibingka inspired scones para yung spirit ng Christmas kapag
sa atin na, kasi mga September, ganyan, di ba? Meron din doon, pinagawa nila kami ng biscuit pero dapat parang sasakyan siya or gumagalaw yung biscuit structure. So gumawa ako ng kalesa na gawa sa biscuit, tapos shinare ko yung history ng kalesa sa Pilipinas. May nakakatawa pa, merong isang challenge yung spooky cake. Gumawa ako ng tiyanak na cake. So parang cake sculpture siya. Hindi pa ako gumawa ng cake sculpture before. Pero ito, in-scout ko siya into parang head nung tiyanak na monster na baby. Tapos takot na takot talaga yung mga judges. Sabi nila ang creepy daw. And then yung flavor niya, pandan. So this is the ube and black sesame cheesecake. That toastiness from the sesame seeds is so delicious. Hindi naging madali ang journey ni Arvin sa kompetisyon dahil kasabay nito ang trabaho niya bilang nurse. Dumating yung point na sobrang stress, pressured, pagod na, parang muntik ka nang sumuko, hindi mo alam kung tama ba yung ginagawa mo. Kasi even before the show aired or film, we started preparing for it. Kailangan naming mag-practice, mag-send ng mga recipes, mag-develop ng recipes. Tapos ginagawa ko siya while at the same time, full-time nurse ako. So parang yung time na kailangan kong gugulin for the preparation, sobrang tight. Pero kung meron man daw one thing common sa pagiging isang nurse at pagiging amateur baker, ito raw ang pagiging resilient. Resilience ng mga nurse, malaking tulong or malaki yung asset ng pagiging nurse na na-contribute dito sa win ko din sa Bake Off. Sa huli, si Arvin ang itinanghal na grand winner. Siya ang kauna-unahang Pinoy at unang lalaking nanalo sa The Great Australian Bake Off. Hindi pa rin ako makapaniwala na ako yung nanalo. Tsaka tuwang-tuwa ako na maging first Filipino winner ng Great Australian Bake Off. Hindi na bago kay Arvin ang pag-overcome ng matinding pagsubok. Dati siyang nakipaglaban sa isang uri ng cancer sa dugo. Just after passing the board exams, mga 2 months after that, na-diagnose ako with Hodgkin's lymphoma. And at that point, sabi ko, well, I had a lot of questions kasi parang kakagraduate ko lang, pa-start pa lang yung career ko. And then I was very unsure kung ano yung mangyayari after being diagnosed with cancer. Dito raw niya natutunan na maging mas matatag, mapagkumbaba at pahalagahan ang kanyang pamilya. I learned to be more patient. I learned to appreciate my family even more. My friends, kasi they were the ones who were with me while I was battling cancer. At noong 2009, naging cancer-free na si Arvin. Sa mga tao or mga Pilipino na struggling with cancer at the moment, hindi siya madali, sobrang hirap. Pero kailangan lang talaga nating magpakalakas at to stay strong, rely on your loved ones, your support system. Kasi mahirap talaga yung battle, but it's not something na hindi natin matatalo. So, nandyan lagi yung hope. Patunay si Arvin Garcia na ang pagtugon sa bawat hamon ng buhay ay parang pagbibig. Haluan ng tamang sukat ng lakas ng loob, budbura ng inspirasyon at hayaang umalsa ang pag-asa. Kapag dinagdagan pa ng malasakit at pagmamahal, ang resulta ay tagumpay na walang kasing tamis. Embrace your creativity, tsaka where you come from, kasi ang dami nating mapaghuhugutan ng inspiration sa kulturang Pilipino, tsaka trust yourself and your skills. Para sa iba pang nakamamanghang kwento, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.